Okay mga lods, what's up? Teka lang, lagyan natin ng music. Dahil pag walang music, hindi maganda. Okay, so ito po ay galing kay Bon Ordona. And actually, nagagalit dito si Carlene. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. So panoorin muna natin to. Let's go. Basta yung online sugal. Online sugal. Simula pa lang, ano na eh. Pangtastasan na si number 35 eh, di ba? Dali, bitawan mo mga bars mo, bro. Online sugal? Kamusta? Balita ako, marami ka na na-i-scam at nabubudol So, ganito yung setup niyan, mga lads. Pakita ko lang sa inyo. Meron kasing nagde-detect dito ng kanyang BP, etong tao na to. So, para makita kung natitrigger ba si Wamos nung galawan. So, nakikita nyo to, ayan. Inaano niya yan, nire-rate niya. Okay, tuloy natin. Wala Imbis na i-motivate mo yung mga Pilipino sa... Motivate agad. Hindi naman si Rendon yan eh. Pero, pasok pa rin. Tuloy. Tamang gawain, hindi mo motivate mo yung mga Pilipino sa sugal. Is it time? Is it time, mga kamatis, mga kaibigan? Parang ang sarap mag-live dito. Mamaya magla-live ako kung may oras pa. Pero I think eto na to eh. Alam nyo na to eh. Tuloy natin Tama ba yun? Oo. Di mo yung kapatid mo ngayon, imbis na paldo na, bumaba pa. Teka lang. May bago tayong props ngayon, mga lods. Is it time? Is it time? Ano? Dali. Ano nangyari sa bagoong napunta? Teka. Trash talk yan, boy, Trash talk yan, boy, Boy, trash talk yan, boy, Parang kailangan na natin mag-alam nyo na. Mamaya na. Relax. Tuloy. Sana naman. Ikaw ba may trabaho ka? Tanongin kita. Meron na. Ang sagot dyan, accept mo na lang, Wamos. Nagpo-promote naman din kayo ng sugal, eh. Alam naman ng lahat ng tao yan, eh. Kumbaga, hindi na... Tama naman yung argumento ni Idol dito. Parang lumabo ako, tama naman yung argumento niya dyan, tol. Meron naman. Anong trabaho mo? Ayan, tumataas yung BB, Bakit kailangan mong insultuhin yung mga nagtitinda ng mga bago? Hindi, mali. Ang iniinsulto niya, yung pagpopromote ng sugal. Kung magagalit ka, hindi doon sa pagbebenta ng bagoong. Ibig yung sabihin nun, mataas na siya sa buhay niya kung nag-promote na lang siya ng sugal. Bumaba pa uli dahil nagbenta ng bagoong. Tapos kay Carlene. Nakita ko kasi yung comment ni Carlene kanina. Sabi daw, ba't daw nag-re-upload yung tao? Well, ganun talaga. Hindi, mali yun eh. Teka lang tangent muna tayo para naman may konti kayong matutunan sa akin. Bakit ba lumabo? Teka lang. Yan, okay, malinaw na. Lumabo yung pagbumuka ko eh. Sayang naman yung 2,000 views dito. Teka, so, nag-comment dito si Carlene eh. Nakita ko eh. Asan na ba yun? Eto. Dito tayo, dito. Yan. So, may mga comments dito, marami. Teka. Gusto ko lang sanang anuhin to. Asan na ba yun? Nawala yung comment ni Carlene. Sana? Wala. Pero, if I remember it correctly, sabi niya, gumawa ka daw ng sarili mong content. And maraming nag-comment doon. Ito pala. Gumawa ka ng sarili mong content, di yung nagnanakaw ka, mahiya ka naman, okay? Ano ang rebat niyan? Hoy, Bax, di kita kilala pero under fair use yung post ko. Komentary yung about sa vlog at never kong kinlame na akin yung vid na yan. Okay, so explain natin muna bago tayo bumalik dun sa actionan dito.
yung pagki-clip kasi ng videos na yan, hindi yan considered as fair use, okay? Ano po ba ang isang tenement or isang idea ng fair use? Kailangan na transform mo siya. Lalagyan mo siya ng commentary. Actually, kahit may commentary pa yan, yung intellectual property kasi ng tao, pwede yang i-assert sa'yo. Sabi nga ni Attorney Villamor, okay, shoutouts kay Attorney Villamor, yung abogado ni Melo Yap. Sabi niya nga ganun, ang fair use is a defense, okay, sa copyright infringement case. Now, ang ginawa kasi ng uploader dito is in-upload niya yung video, di ba? Ayan, in-upload niya nang walang halong commentary. Kinlip niya lang. 100% of the clip is owned by the person na nag-upload nito. Eto, hindi ito copyright infringement kasi meron akong nagko-commentary ako, 'di ba? Pinopost-post ko. Nagpapaka Ipo Makonochi ako. Nico Makonochi ako kada may mag-aaway, 'di ba? I like it. I like my style. Tuloy na natin. Okay. Shoutouts kay Carlin. Carlin, relax ka lang, Carlin. Okay na 'yan. Ako nga okay akong re-upload yung mga political text ko. Ako, masaya ako doon kasi yung iba nagva-viral eh. Maraming salamat din sa nag-upload. Okay lang, sa akin okay lang. Pero kung kalaban kita, ika-copy try kita. Hey, that's unfair! Ganun talaga buhay. Unfair talaga yun. Tuloy natin. Kaya tumataas yung video. As sabi ko lang. 140 na. Actually, paano ba makompute ang BP para lang dun sa inyo? Ang BP kasi is, I believe, kung ano yung maximum age mo, minus 40 yata. Tama ba ako? So, kunyari, 40 years old ka na, minus 40. So, yun yung 200 minus 40. Tapos, yun yung parang baseline mo. So, si Iwamos, 30 years old, nagwa 130 siya, tumataas talaga yung BP niya. Ibig sabihin, naiinis siya ng totoo. Legit na totoo. Sabi ko lang, i-motivate mo yung tao, yung Pilipino sa tamang gawain. Kasi kung hindi mo i-motivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino! Mamaya. Towards the end, relax. Tama! Kasi, Hindi nyo, ano ang sugal? labas na Ano ang sugal? Actually, kasi yung ibang mga streamer kasi, eto naman, hindi ko naman sinasabing si Wamos to Hindi ko rin naman sinasabing yung mga ibang streamers to. Pero there are some streamers na nag-use ng demo account. So technically, hindi sila nagsusugal. Okay? Meaning to say, kung hindi sila nagsusugal, ibig sabihin ay wala silang perang linalabas. Ang nagsusugal talaga yung mga audience nila na naglalabas ng pera. Kawawa na ako, para sa akin, naawa ako sa mga yun. Tuloy natin. pera! Paglalabas ng pera. Hindi, pag-risk ng pera in a very steep margin na laro. Actually, ang lahat naman ng investing opportunity has a risk involved. So, sa gambling, mas malaki yung risk mo sa kanya. It's a gamble, di ba? So, of course, may mga sureball na investment. Meron, sa gambling, walang sigurado. Lahat yan, hindi sure. Tuloy natin. Nagsusugal ka, hindi. Yari! So yung pagsusugal na yon, binabayaran kami. Ayun, umamin bigla. Huwag ka amin! Paano nga yung Pilipino? Paano nga yung natatalo? Paano yung natatalo? Paano yung natatalo? Paano yung natatalo? Boy, kung hindi mo ako pagsasalitain, ulitin ko sa'yo, magmumukha kang tama. Ang tao, parehas yan, both side yan. 150 gago, baka atakihin sa puso yan. Actually, when I jog, kasi follow nyo ako sa Strava ko Nico David, hanapin nyo sa Strava. Yung 152 na yan, para kang tumatakbo niyan, actually. Or pag nagli-lift ka ng mabigat. Wait, I'll get my phone kasi para lang makita nyo yung context ng sinasabi ko hello, Von. Sabi daw nila, pagpayat daw, kamukha ko daw si Von. Pero I'll just show you kung ano yung itsura ng 152 na BP. And I am older than Wamos So here is my Strava. You can follow me on Strava, mga lods, para alam nyo yan. So,
Okay, so kasi nire-record nito yung daily activities natin. So, that's why it's really really helpful. So, eto. Okay. Eto. Shoutouts dito dun sa isang naka-follow sa akin. Yan, tingnan niyo yung eto is a light lang tong walk na to. Tingnan niyo yung max BP ko diyan, 156 BPM. Yan, 'di ba? So, pag nandyan na yung BP ko, ibig sabihin mataas na talaga yun, beats per minute. So, I think si Wamos ay talagang G na G dyan. Oh my God. Para siyang tumatakbo dyan. Or at least man lang yung, I believe yung pace niyan is parang nasa 6 to 7 kilometers per, 6 to 7 meters per second. Parang ganun yata yan. I'm not sure, pero you would understand na it's really high. Tuloy na. Nagano kayo ng jowa nyo? Sige. Panalo yung lalaki na yan. Congratulations sa'yo, Tol. Ito yung highlights ko. Tamang gawain. Kasi kung hindi mo i-motivate yung Pilipino sa tamang gawain, malulubog ang Pilipino! Dapat lang. Hindi lang dapat puro argumento. Minsan, kailangan na natin ng suntukan. Diba, ito ginawa ni Idol. Jump, straight. Tapos biglang inapper ka si Wamos na gano'n. Si Wamos binigyan ng, tama na kuya. Tapos sumalab si Wamos na gano'n. Tirain na magdala na gano'n. Pero, nakagano'n na malamang Tyson, pababa. Tapos binuntal lang gano'n. Tapos ginanon. Tapos kinami-hami-ham ng gano'n. Ayun, pagkasin lang ako. Yan lang naman po yun sa akin for today mga loves. Sige po.